Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 6.35 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Batay sa direktiba ng Pangulo, nakalaan ang naturang pondo para sa mga proyektong inilatag sa ilalim ng Philippine Development Plan, kabilang na ang food security, healthcare at infrastructure. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang Fiscal Year 2025 National Expenditure Program o NEP na magtataguyod ng mga proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 na isinusulong ng Administrasyong Marcos. Ayon sa direktiba ng Pangulo, prioridad ng gobyerno ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Ayon sa ipinresentang proposed national budget ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman sa Malacanang, higit sa 6.3 trillion pesos ang nakalaang budget para sa taong 2025. Ang mga ahensya na nakakuha ng malaking bahagi ng pondo ay ang sektor ng edukasyon, kasama dyan ang Department of Education, State University and Colleges, SHED at TESDA, Department of Health, kabilang ang PhilHealth, Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government at Department of National Defense, habang ang mga sektor ng social welfare, agriculture, transportation, judiciary at justice sector naman ang iba pang kabilang din sa mga top priority ng administrasyon. Ayon sa Malacanang, ang availability ng fiscal space at kahandaan ng pamahalaan sa mga ilulunsad ng proyekto at programa at lalo na ang alignment sa Philippine Development Plan ang ilan sa mga salik na kinonsidera sa pagsusuri ng national budget. Positibo ang Pangulo na nabalanse ang budget sa mga itinakdang appropriations. Paninigurado naman ni DBM Secretary Pangandaman, ang strategic directives ay nakaayon sa layunin at pamumuno ng bagong Pilipinas, tungo sa pag-unlad na panlipunan at pang-ekonomiko. Para sa NBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, aprobado naman ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng higit 100 million pesos na pondo para sa Malikhaing Pinoy program ng DTI. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Aprobado sa Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng 110 million pesos na pondong tira sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act para sa pagpapatupad ng Malakihang Pinoy Program na inisyatiba ng Department of Trade and Industry o DTI. Layo ng programa na paunlarin ng Philippine creative industry tulad ng mga furniture design, music, advertising, fashion design, film at visual arts. Tiwala si Budget Secretary Amenah Pangandaman, makakatulong ang naturang pondo para mapalakas ang industriya na makapag-aambag sa pagbangon at paglago ng ekonomiya ng bansa. Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na magiging sapat ang supply ng sibuyas hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme.
Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng sibuyas sa bansa hanggang sa buwan ng Pebrero ng 2025. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, mayroon ang bansa ng mahigit 162,000 tonelada ng red onions, 11,500 toneladang yellow onions at 60 toneladang shallots na kayang tumagal ng 8 buwan. Dahil dito, posible anyang palawigin pa ang ipinatupad na import ban sa sibuyas. Manatandaang in-extend ng DA hanggang ngayong buwan ng Hulyo ang import ban sa sibuyas dulot ng oversupply. Bunso nito, maaaring makontrol ang pagtaas ng presyo ng sibuyas dahil sa sapat na supply nito sa merkado. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilunsad ng Philippine National Police Northern Samar ang 29 pesos donation drive para sa mga pulis na may special needs na mga anak. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. Inilunsad ng PNP Northern Samar ang 29 pesos donation drive para sa mga special needs children ng mga pulis. 14 na PNP personnel ng Northern Samar Police Provincial Office na may special needs na mga anak ang beneficiary ng nasabing donation drive. Tinatawag itong 29 pesos mo para sa ka-29 PCR anibersaryo. Bahagi rin ito ng 29 Police Community Relations Month ngayong July. Inisyatibo ito ng Provincial Community Affairs and Development Unit mula pa 2021 kung saan ang mga personahe ng Northern Samar Police Provincial Office kabilang mga line units ay nagkaroon ng donasyon sa nasabing halaga. Ngayong taon ay nakalikong naman ng may 30,000 pesos kung saan ang 28,000 pesos dito ay para sa mga identified beneficiaries at ang natitirang amount ay para sa PCR-related activities. Nagpaabot naman ang pagpapasalamat sa NSPPO Top Official Police Colonel Saan Omingan sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga donasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasok naman sa top 10 most searched destinations ng mga Pinoy travelers ang 4 na lugar sa Pilipinas, ayon yan sa Google. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Pasok ang 4 na lugar sa Pilipinas sa listahan ng Google ng top 10 destinations ng mga Pilipinong biyahero ngayong taon. Ito ang datos na nakalap mula sa top search destinations ng mga Pinoy biyaheros mula June hanggang August ngayong taon, base sa queries ng mga ito sa Google Flights. Kung saan nanguna ang Maynila sa listahan. Partikular na rito ang Fort Santiago, Luneta Park, makasaysayang walled city ng Intramuros at Casa Manila Museum. Pumangalawa naman sa listahan ang Katiklan na siyang madadaanan patungo sa beach ng Boracay. Pumangatlo sa listahan ng Google ay ang Tokyo sa Japan at pang-apat ang Cebu na kilala sa Basilica de Santo Niño, Magellan's Cross at Temple of Leia. Habang pasok din sa top 10 ang Hong Kong, Bangkok, Singapore, Taipei, Seoul at pang-10 naman ang Del Carmen sa Surigao del Norte na tinutungo ng mga turista dahil sa mapayapa at natural nitong ganda. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pasok naman sa Guinness World Record ang Department of Education Central Visayas para sa pagsasagawa ng largest rondalya ensemble. Ang rondalya ay ang pagtutugtog o ang pagtugtog ng sama-sama gamit ang mga string instruments. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Nasungkit ng Department of Education Central Visayas ang Guinness World Record sa pagsasagawa ng largest rondalya ensemble na ginanap sa Mandaue City Cultural and Sports Complex. Kung saan sabayang tumugtog ng rondalya o isang grupo na tumutugtog gamit ang string instruments, ang Let's Play Schools sa loob ng 11 minutes. Binubuo ito ng 554 students mula sa school divisions ng probinsya ng Bohol at mga lungsod ng Bais, Bogo, Dumaguete, Lapu-Lapu, Mandaue, Tagbilaran at Talisay. Ito ay sa pangunguna ng Ibabaw Estancia Elementary School na inorganisa ng Barangay Ibabaw sa Mandaue. Ayon sa trainer ng mga kalahok na si Slavsky Ibanez, ilang buwan silang nag-ensayo para sa naturang presentasyon at isang karangalang makapasok sa Guinness World Record. Matatandaang noong 2023 nang masungkit naman ng City of Bogo Science and Arts Academy ang Grand Prize sa Youth Rondalya category sa National Music Competition para sa mga young artist sa Metropolitan Theater sa Manila at ang Best Interpretation of the Contest Piece Award.
Bibili naman ng dagdag na 152 na mga eroplano ang Cebu Pacific sa kumpanyang Airbus bilang isa sa mga hakbang ng pag-unlad. Sakaling matuloy, ito na ang pinakamalaking eroplanong bibilhin sa kasaysayan ng Philippine Aviation. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Bibili ng kabuang 152 na bagong aircraft mula sa kumpanyang Airbus ang Cebu Pacific sa ilalim ng nilagdaang Memorandum of Understanding ng Cebu Pacific at Airbus. Katumbas ng $24 billion o 1.4 trillion pesos ang halaga ng mga bibilhing dagdag na mga eroplano. Ayon kay Cebu Pacific Chief Executive Officer Michael Zux, sakaling tuluyang makabili, tanda ito ng kanilang suporta sa kwento ng pag-unlad ng bansa. Isa rin anya ito sa pangunahing hakbang ng kumpanya para palakasin ang serbisyong panghimpapawid at mapabuti ang kanilang operasyon. Inaasahan namang makukumpleto ang transaksyon ng mga ito sa ikatlong quarter ng taon. Kung maisa sa katuparan naman, ito na ang pinakamalaking eroplanong bibilhin sa kasaysayan ng Philippine Aviation o local airline industry. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Ipinakilala na ng University of the Philippines ang bago nitong manlalarong tutulong sa team para muling makuha ang titulo sa UAAP Basketball. Yan ay walang iba kundi ang Filipino-American na si Quintin Milora Brown. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Unti-unti na ring binubuo ng University of the Philippines ang team na bubuhay sa pag-asang muli nilang makuha ang titulo sa UAAP Basketball. Inanunsyo kasi ng Fighting Maroons ang pagsama ng Filipino-American big man na si Quintin Milora Brown sa kanilang team para maglaro sa UAAP Season 87. Noong nakaraang taon, naglaro ang 6'10" forward sa Citadel, averaging 11.2 points, 9.4 rebounds, 2 assists, and 1.5 blocks. At bago ito, 3 taong naglaro si Milora Brown sa Vanderbilt matapos sumabak sa Rice University sa kanyang rookie season. Nagmula si Milora Brown sa pamilya ng mga UP alumni, kaya hindi na nakapagtatakang sa nasabing universidad niya balak tapusin ang kanyang huling taon sa kolehiyo. Papalitin itong iniwang pwesto ng former UAAP MVP na si Malik Diouf. At makakasama ang ilang UP players gaya ni na Francis Lopez, Aldous Torculas, Gani Stevens, Sean Alter at Seven Cagate. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Catriona Gray, Rufa Gutierrez, Kylie Versosa, MJ Lastimosa at Nicole Cordovez magsasanib puwersa bilang host sa Binibining Pilipinas 2024. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Tila may grand reunion din ng mga bigating Pinay Beauty Queens sa nalalapit na Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2024. Magsasanib puwersa kasi bilang host sina Miss Universe 2018 Catriona Gray, Miss International 2016 Kylie Versosa, actress at Miss World 1993 second runner-up Rufa Gutierrez, Miss Universe Philippines 2014 Mary Jean Lastimosa, at Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordovez. Special guest naman si Miss International 2023 Andrea Rubio. Samantala, maliban sa nagagandang beauty queens, dadalo rin ng ilang bigating artist bilang guest performers, gaya ng OPM legends si sina Gary V at Martin Rivera, kay di ng P-Pop Kings SB19. Nakatakdang ganapin ng 6th edition ng Binibining Pilipinas Grand Coronation Night sa July 7 sa Smart Araneta Coliseum, kung saan kabilang sa mga kandidatang magpapasiklab sa BBP stage, our very own Aliwan Fiesta Digital Queen 2022, Marikit Manawis. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz Angel Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang grandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 11 days na lang, Maparadyo Man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino.
At yan ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.